Kasi alam niyo ang pangit, kapag nagloko yung isang tao at pinatawad ninyo, masama ba? Hindi. Kaso ang pangit, uulit-ulitin nila. Kasi ano? Alam nila na papatawarin mo sila. Yung kabutihan na meron ka, yung pagmamahal na meron ka para sa kanila, inaabuso nila. Gusto ko lang na pagdating ng panahon, 10 years from now, kung mag-asawa kayo, mag-set kayo ng standard. Kausapin mo yung asawa mo na magiging, o yung jowa mo na magiging asawa mo, okay, pag ito yung ginawa mo, hands up na ako. Pag ito yung ginawa mo, hiwalay tayo. Gets nyo? If you're going to have a relationship, set a standard, lalong-lalo na sa mga pagkakamaling magagawa nila at yung pagkakamali mo. Okay, sabi ko, ayoko na magloko ka. Kasi pag nagloko ka, hiwalay tayo. Wala nang pag-uusapan. So you need to set a standard sa mga pwede nilang gawing pagkakamali. Kasi may kasalanan na tolerable at saka hindi. Kaya nga guys, if you're going to love someone, pagdating ng araw o susunod na taon, kung kailanman, please set a standard. Ito lang yung pwede. Pag ito ang ginawa mo, hiwalay tayo. It is because, tandaan ninyo, if that man cannot respect kung ano yung pinag-usapan, hindi yan yung taong para sa inyo. Sino bang mabubuhay? Sino gusto mabubuhay na bawat araw niloloko ka? Bawat araw pinagpapalit ka? Bawat araw hindi nakikita yung halaga na meron ka? Gusto mo ba? No sir, mahal ko kasi siya. Mabuti pa yung taong niloloko ka, mahal mo. Pero yung sarili mo, ano? Binabasura mo. So guys, hindi kayo basura. Gets no? Sa totoo lang, lalo na sa mga girls, pag nagloko ang babae lalaki, yung tipo bang naghiwalay ay nagloko siya na pinagpalit ka, naghanap siya, stop. Sir, paano pag may anak? Sabi niya, tama. Ma'am, ang tanong ko, kadalasan ang mama o papa na hindi maghihiwalay kahit nagloko na yung sa pamilya, ayaw maging broken family. Napakaganda. Napakagandang ideya na ayaw nilang maghiwalay even though nagloko na yung isa kasi ayaw nilang maging what? Broken family. Pero ito yung tanong ko. Di ba sa time na maghanap ng iba, yung tatay o nanay mo, di ba broken family na kayo? Asa ng buo doon? Asa ng buo doon? Sa mata ng tao, buo kayo? So, hindi naman pala para sa anak ninyo ang iniisip ninyo. Para sa what? Sinasabi ng ibang tao. Second thing, willing ba kayo na makita ng anak ninyo na yung tatay o nanay nila may kasamang iba? Di ba nasasaktan ninyo yung anak ninyo? Yes, masasaktan pag mag-broken family kayo, pero masasaktan din sila na nakikita nila si mama o si papa na may kasama ng iba. Tapos okay lang kayo, para lang kayo ano? Buo. Guys, you are not buo. Sa mata ng tao, oo. Pero di ba alam ninyong may mga chismoso at chismosa? Ala, di ba papa ni mo to? Di ba mas nakakahiya sa bata na yung harap-harapan yung anak, yung mama niya o papa niya, nagloloko. Asa nang mas masakit doon? So by the end of the day, may mga kasalanan na tolerable. May mga kasalanan na pwede mong bigyan ng chance. Nakadepende so gaano kalaking kasalanan ang meron ka. Pero kung papatawarin nyo, walang problema. Huwag lang kayo magreklamo na paulit-ulit niyang ginagawa na sinasaktan kayo.